yabang mo naman. Ba't dyan mo pinark yung sasakyan mo? Bakit tito? May problema ba? Eh yung mga tricycle nyo nga doon, nakaharang sa bahay namin eh. Eh dapat, sinabi mo muna sa akin para inalis ko. Eh nakakaabala ka sa daan eh. Pwede mo naman sabihin sa akin ng maayos tito. Di mo naman ako kailangan sigawan. Ikaw, masenso ka lang ng konti. Naging mayabang na kayo ng tatay mo. O bakit pati si tatay nadamay dito? Eh wala naman siyang ginagawa. O anak, Tay, pwede ba kayong makausap? halika, doon muna tayo. Ano ba yung pag-uusapan natin, anak? Tay, makakapagtapos pa kaya ako ng pag-aaral? Yan na nga rin yung pinoproblema ko, anak. Sayang naman po kasi kung hihinto ako. 2 taon na lang po makakapagtapos na po ako. Yun na nga eh. Naubos kasi ang ipon namin ng nanay mo. Dahil sa kanyang pagkakasakit at pagkawala. Oo nga eh. Kahit na pinagamot natin siya, wala pa rin nangyari. Nawala pa rin siya. Mabuti na lang, hindi tayo nabaon sa utang. Ano kaya kung humingi tayo ng tulong kila Tita Ruby, Tay? Yun na nga rin yung iniisip ko, anak. Kahit na hindi kami magkasundong magkapatid. Hindi ka pa tapos dyan, mahal? Patapos na rin. Mahal, ano kayong pinag-uusapan ng mag-ama? Naku, baka nagkakaproblema na sa pera yan, mahal. Sa tingin ko, di na makakapag-aral si Myla. Ano kaya kung tulungan natin sila, mahal? Huwag na, mahal. Baka pag nakapagtapos si Myla, mas aangat yung buhay nila kaysa sa atin. Kung sa bagay. Sige na, Tay. Sabihin nyo na. Tutulungan naman siguro tayo ni Tita Ruby. Sige anak, susubukan ko. Pupuntahan ko sila. Sige po, Tay. Ruby! Bayaw! Ano yun, kuya? Ano ba naman to si Berto? Andyan na naman yung aso niya. Bayaw! Halika nga dito. Bakit bayaw? Ano ba naman tong aso nyo? Ba't dito nyo pa tinatali? Pag dumudumi yan, di nyo naman nililinis. Pasensya ka na bayaw. Hayaan mo, ililipat ko rin yan. Yung dumi niya, lilinisin ko na lang. Ba't kasi dito yan pangalat-kalat? Ba't di nyo itali sa harapan nyo? Nakatali naman yan sa amin kanina. Naglinis lang ako ng bakuran, kaya dito ko tinali. Dito mo tinali, tapos kami ang maabala. Bakit bayaw? Hindi mo naman sakop yan. Nasa gilid na ng kalsada, kaya daanan natin lahat yan. Ang dami mo pang sinasabi. Basta alisin mo yan dyan at linisin mo yung dumi. Ikaw naman bayaw, malit na bagay lang yan. Franz, kuya, ano na naman ba ito? Ang aga-aga. Eh, yung aso kasi ng kuya mo, dyan lagi tinatali at dyan pa dumudumi. Lilinisin ko naman kasi yan. Linisan mo na lang, kuya, para wala ng kulo. Lika na, mahal. Hayaan mo na si kuya dyan. Alisin mo na yan dyan, ha? Mahal, O bakit? naubos na yung ipon natin dahil sa pagsusugal natin. Oo nga eh. Malas yata yung pagsabayin yung sugal at negosyo. Makakabawi din siguro tayo, mahal, kapag sinerte tayo sa sugal. Sana nga, mahal. Swertehin na tayo. Kaso ang problema, mahal, wala na tayong malaking puhunan para makabawi sa sugal. Kaya nga eh. Saan kaya tayo kukuha ng puhunan? Ano kaya kung ibenta natin yung lupang sakahan natin, mahal, para may puhunan tayo sa sugal? Kanino naman kaya natin ibebenta, mahal? Marami naman sigurong bibili dyan. Ano kaya kung kina Kuya at Myla natin ibenta yan? Total, sa kanila naman natin nabili yan. Huwag sa kanila, mahal. Baka malaman nilang naghihirap na tayo. Eh ano naman, kung malaman nila, mabuti nga yan para matulungan nila tayo.
Hinding-hindi tayo magpapataig sa kanila at lalong hinding-hindi tayo hihingi ng tulong sa kanila. Sa bagay. Mahal, tingnan mo. May humintong sasakyan doon kina Kuya Berto. Oo nga, no? Si Myla pala yun. Oo nga eh. Tignan mo yung batang yun. Nakatapos lang at may magandang trabaho. Ang yabang na. Pabayaan mo na sila, mahal. Parang pinapasikatan tayo eh. Tara na nga sa loob. Paano po, Tay? Kawaan ka ng Diyos, anak. Tay, ba't parang galit sa atin si na Tita Ruby at nung asawa niya? Ewan ko nga ba, anak. Simula nung nakapagtapos ka at medyo umangat tayo sa buhay, naging ganyan na sila. Meron ba kayo naging away nila Tita Ruby? Kung sa tita mo, wala. Pero si Franz, hindi ko nakakasundo minsan. Magkapit bahay nga tayo at magkadugo pa. Pero ni hindi man lang tayo magkasundo at magkausap man lang. Hayaan mo na sila, anak, kung ganyan yung gusto nila. Basta, wala tayong ginagawang masama sa kanila. Yun na nga, Tay. Bakit galit sila? Eh wala naman tayong ginagawa sa kanila. Kagaya nung isang araw, ginitian ko pa sila. Pero mukhang galit pa sila sa akin. Basta tandaan mo, anak, kahit anong masamang gawin nila sa'yo, wag na wag kang gaganti. Bakit naman, Tay? Kahit parang minamaliit na tayo? Oo, anak, kapag ginawa mo yon, wala ka na ring pinagkaiba sa kanila. Opo. Tandaan mo, Myla, katugo pa rin natin sila. Tay, pwede ko bang malaman kung bakit naging ganun yung ugali ni Tita Ruby? Simula nung napangasawa niya si Tito Franz mo, nag-iba na siya at parang nagbago na. Wala bang naging trabaho si Tito Franz, Tay? Wala, tambay lang siya noon at mahilig magsugal. Ganun ba, Tay? Buti nagustuhan siya ni Tita Ruby. Ewan ko ba, anak, mayaman naman yan dati nung napangasawa niya si Franz. Pakiramdam ko, parang si Franz ang nagsusulsol sa tita mo, kaya lumayo ang loob niya sa atin. Sa tingin ko nga, Tay, parang ganun yung nakikita ko. Teka lang, mahal. Ubos na naman yung puhunan natin. Oo nga eh. Paano na kaya tayo ngayon? Ano kaya kung isanla natin tong bahay? Para may puhunan tayo ulit. Baka sakaling swertehin tayo. Ha? Isang la itong bahay? Oo, sanla lang naman eh. Malay mo, makabawi tayo. Paano pag natalo tayo ulit at hindi natin natubos? Saan tayo titira? Ikaw naman, masyadong advance mag-isip. Eh paano pag nanalo tayo? Hindi na, Franz. Mas mabuting itigil na natin yung pagsusugal at yung negosyo na lang yung ayusin natin. Pero Ruby, Tama na, Franz. Masyado na tayong lulong sa sugal na yan. Hoy Mela, Bakit po dito? ang yabang mo naman. Ba't dyan mo pinak yung sasakyan mo? Bakit dito? May problema ba? Eh yung mga tricycle nyo nga dun, nakaharang sa bahay namin eh. Eh dapat, sinabi mo muna sa akin para inalis ko. Eh nakakaabala ka sa daan eh. Pwede mo naman sabihin sa akin ng maayos dito. Hindi mo naman ako kailangan sigawan. Ikaw, masenso ka lang ng konti. Naging mayabang na kayo ng tatay mo. O bakit pati si tatay nadamay dito? Eh wala naman siyang ginagawa. Walang ginagawa. Talagang mayabang lang kayo. Myla, anong nangyayari dito? Ito kasi si Tito Franz eh. Sinisigawan ako.
Pagsabihan mo tong anak mo ha, diyan pinaparada yung sasakyan, yung dami-dami namang paparadahan dyan. Ano ba yan, Franz? Kuya Berto? Hindi rin naman ako magtatagal dyan eh. Tignan mo nga yung tricycle nila, Tay. Paano ako paparada doon? Ikaw naman, Bayaw. Malit na bagay lang, nagagalit ka na kaagad. Mayayabang kasi kayo. Naging maganda lang yung trabaho mo, naging magaspang na yung ugali mo. Ako pa talaga yung magaspang ang ugali, Tito. Pinarada ko lang yung sasakyan ko sa harap nyo. Issue na agad sa'yo? Huwag mo akong pagsalitan ng ganyan. Nakapag-aral ka lang dahil sa tulong namin ng tita mo. Oo nga, Kuya. Grabe naman kayong mag-asawa. Isusumbat nyo pa sa amin yan. Oo, natulungan nyo kami. Pero sinamantala ninyo ang kagipitan namin noon. Gusto ko sanang humingi ng tulong para may pagpatuloy ni Maylang pag-aaral niya. Bakit? Uutang ka sa amin, Kuya? Oo, sana, Ruby. Babayaran ko rin kapag nakaluwag-luwag na kami. Ay hindi pwede, Bayaw. Kung gusto mo, isanla mo na lang yung lupa mo sa amin. O kaya ibenta mo na lang. Oo nga naman, Kuya. Para kumita din yung perang ipapautang namin sa'yo. Ha? Eh kung isasanla ko sa inyo o ibebenta, wala na akong ibang pagkakitaan, Ruby. Problema mo na yun, Bayaw. Wala na kaming pakialam. Oo nga naman, Kuya. Sige, Ruby. Ibibenta ko na lang sa inyo. Sige, Kuya. Pero sa murang halaga lang, ha? Yun lang kasi yung kaya namin. O, sige. Pero maraming salamat pa rin sa perang yon dahil nakapagtapos si Myla. Lalo ka na, Ruby. Magbago ka na. Nahawa ka na sa asawa mo. Tara na nga, Myla. Umuwi na tayo. O anak, huwag mong masyadong isipin yung nangyari kanina. Opo, Tay. Tay, bakit ganun sila, Tita? Parang hindi nila tayo kadugo kung ituring. Hayaan mo na sila, anak. Minamaliit nila tayo, Tay. Parang ibang tao ang tingin nila sa atin. Myla, anak, may pakikiusap sana ako sa'yo. Ano po yun, Tay? Kahit ganun ang turing sa'yo ng tita mo, igalang mo pa rin siya. Bakit pa, Tay? Eh, hindi nga tayo nire-respeto eh. Kapatid ko pa rin siya, Myla. Kadugo natin. Nasasaktan din ako kapag nakikita kong nasasaktan siya. Sige po, Tay. Mabait ang tita mo, Myla. Napunta lang siya sa maling tao. Magbabago pa kaya siya, Tay? Nasa sa kanya yun, anak. Eh, kung tulungan kaya natin siya, Tay? Matanda na siya, Myla. Alam na niya ang tama at mali. Bahala na siyang magdesisyon sa sarili niya. Naiintindihan ko po, Tay. Basta, anak, irespeto mo pa rin ang tita mo kahit ano man ang mangyari. Opo, Tay. Ito pre, kumpleto na yan. Salamat, pre. Sige, balikan ko na lang sa ibang araw ha. Ingat. Sige pre. Anong ginagawa ni Jay dito? Bakit siya nagpunta dito? Ay, yun, naisanla ko tong bahay. Di ba, yan ang napag-usapan natin. Ha? Bakit mo isinanla tong bahay natin, Franz? Hindi mo ito pag-aari. Ha? Ano ka ba? Para makabawi tayo. Itigil na natin yung bisyo natin, Franz.